Diyos ko. Chat mo si Jocelyn. Sige, may obligasyon mo sa Lord. May katungkol ka na sa Panginoon. May katungkulan ka gampanan mo. Kaya mo gampanan yan, ikaw ipagsusulit niya sa Lord. Tapos nangako siya. Ang linggo ngayon, ang linggo kasi, ano natin, obligasyon natin kay Lord. Sigurado naman ang Hindi, ano natin yan, hindi natin. mag-preach ko. Di ba mag-ising ka sa ibang araw? Huwag lang sa araw ng linggo. Sabi ko, inisika. Inisika. Tsaka tayo lang si Pastor Ron. Hindi niya sa ano eh. Nandun. Ba't hindi siya Nagpaalam support? niya Na kay doon makikita talaga na. Iyan na, mag-graduation. Sa Luis, nandito na iyan. Ang madam. Hindi na nga siya nag-aamit sa kay madam. Hindi nga niya na umatin ng ganito. Kaya nga, linggo na nga lang ano niya. Ulit iyan. Yung mga ganitong gawain, dapat nandito ka. Susuportahan mo kasi MC ka. Hindi ko lang ay iyan. Nag-absent ka. Makatuliko ka baruan. Okay, worship tayo. Nag-worship na tayo. Ano pa lang yun? Tapos lang tayo. Oras na oh. Ito lang yan. Okay tayo, mawit natin. Kung sa ngalan mo kayo magsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain. Ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Once again. Kung sa ngalan mo kami ay sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain. Ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahalin. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga.
When all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live, I live is to worship you. And only you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Once again, worship the holy name. When I walk into your holy place, when I visit your lovely place, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your light, when I will come enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. And only you, I worship you. Oh, I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa unang pagkain. Pagkain ka, pasalamat sa iyong mga biyaya at pagpapala na ipinagkakalamit po sa amin. Samahan niyo po kami sa duwain ng Diyos. Nais namin na hindi lamang kami ang magpupuri sa iyo, Panginoon. Hindi lamang kami ang magsasamba at dadakilang dakilang pangalan, Panginoon. Kundi kami ay madagdagan ng bilang, Panginoon, para patuloy na dakilahin ka, iwalaking ka, isambahin ka, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gawain na tututiwala niyo po sa amin. Lord, pagiging din ko, give me your wisdom, Lord God, and bless my belief, your ministry to touch me, Lord. Salamat sa mga oras ng program. Patuloy ka natin tinataas sa umagang ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sa kanyang sabi na, Amen. Di pa. Jesus, tapos na kami doon. Meron kami, meron. Tinwatch kami doon sa Saan? ko.
Oo. Ay, 5 kayo doon? Oo, tapos na. Hindi lang pwede sa dito na 5. Tapos na 40 pesos. Wala kami doon. 2, 3, 4, 5. Ayun, 5 na rin umalis. Nandito kanina. Nandun, nagtitinda yata. Pastor Movie kasi, birthday niya kahapon. Okay. Kahapon, 3. Okay? Bawang, siya ang battle to Pusin battle. kami doon. Battle ito, battle. Gusto dapat andito. Andun sa 13, graduation ng anak niya ng ano, Ano Biyernes. doon? Sino? Di wala siya rito mamaya. Wala, si ano lang, brother Ramon. Picture ako doon sa kabila. Sirang mga teacher na meron. Record kami. Yan. Okay, so magandang hapon sa umaga. Sa manonood po sa FB, sa itong ito ay welcome din kayo sa gawain ng ating tayo. So umaga ito sa ating Indian Watch. Ayan. Sabi nito ay tayo magbabasa ng Biblia. Sabi ito sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Sabi niya, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makikid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyo." So, pagpalain po ng Diyos ng mga salita sa umaga nito. So, dito ay sinasabi ni Jesus Christ na maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. No? At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay Na walang hanggan. na walang hanggan, ngunit kaunti lang ang nakakasunti ngayon. Katulad nito na ginagawa natin, Oo, battle to eh. no? Baga sa ano ay Titingnan ng Diyos kung nasa ng ano, sa ngayon, sa panahon. mas marami ang makikita natin sa mga labas na Nasa loob ng church. walang panahon na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Pero doon sa mga gusto magpuri at maglingkod sa Panginoon, talagang mabibilang mo lang. No? Mabibilang mo lang sapagkat yung talagang sinabi ni Jesus Christ, mahirap magbago ang buhay ng tao. Lalo na kapag ang tao ay maraming bisyo, maraming Mga alalahanin alalahanin sa sa buhay, buhay, mga balisa. balisa, Kaya na ngayon sa sobrang hirap ng buhay. kumbaga doon sila nahihirapan na paglingkuran ng Diyos. Kasi lagi nilang hinahanap, laging tinatanong, Nagdadalawang isip yung ano. kung hindi kami magtitinda, maghanap buhay sa araw ng linggo, ay paano yung pagkain namin, magugutom kami. Kaya hindi sila nagkakaroon ng panahon na paglingkuran ng Panginoon. Mas marami ang gumagawa sa mga bagay na hindi talaga bilib sa Panginoon kaysa mga gustong manglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mapalad ang mga sumusunod sa kalooban ng ating mga kasalanan. No? Kaya sa atin na mga nakakaunawa at nakakaintindi sa mga bagay na spiritual, ay huwag tayo tumingin sa tao. Kasi kapag tumingin talaga tayo sa tao, manghihina ka. Yes. Lalo kapag nakita mo na konti lang ang dumadaan. Hey! Umano Konti na. lang nagpupuri sa Panginoon. Itabi mo sa Konti lang nagpupuri sa Panginoon. Para bang nanghihina ka na. Pero kung hindi ka titingin doon, tumingin ka sa Lord, kung hindi hindi ka na. manghihina. Kasi Laban sa buhay. alam natin na ang kaligtasan naman ay individual. Individual, hindi ito grupo. Hindi yung sagot kita.
Sige, bahala ka. Sagot naman kita. Pagdating sa taas, Ligtas ka na. i-arbor kita kay No. Jesus. Arbor kita kay Jesus, hindi. Dito wala. So, Ay, walang arboran doon kasi ang ano natin, yung ating ang ating ano sa Panginoon, yung ating mediator ay walang iba kundi si Kristo. So, walang ibang mediator maliban sa Diyos kundi si Jesus Christ lang. Kaya si Jesus Christ ang magpapasya kung papasok ka sa langit o hindi. Kasi siya ang nakakalam kung dapat ka ba naglilingkod sa Kanya o pabanjing-banjing ka lang. Kung gusto mo, ating ka. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Pag ayaw mo, marami kang dahilan. Pero kung di gusto mo, doon ka lang umaatin. Sa Biblia ay dapat walang dahilan kasi nga binigyan na tayo ng Diyos ng 6 na araw para gumawa ng ating ikabubuhay. Gumawa ng gusto nating gawin, binigyan tayo ng kalayaan. Isang araw lang ang hinihingi niya sa atin. Sabi niya, gumawa kayo ng 6 na araw. Ngunit ang isang araw ay ilaan niyo ito sa atin. Ibig sabihin, obligasyon natin. No, hindi yung sasabihin natin ay alam na ng Diyos yan. No? Alam na ng Diyos yan, at hindi ko matingin, alam na. Hindi yun. Talagang sinabi ng Diyos, 6 na araw ka ng gagawin ng ikabubuhay. Yung isang araw dapat ilaan. Kasi yun talaga ang pinaka-importante. Kaya sinabi ng Jesus Christ, ipanalangin nyo na sa aking pagbalik ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Kasi sa araw na yun ay maraming hindi maliligtas. Maraming hindi maliligtas. Kasi nga, yung araw ng pamamahinga, inilaan ng Diyos yan para paglingkuran mo siya. Hindi yan inilaan ng Diyos para sa sarili mo. Hindi yan pa. Kaya, dito sa Matthew, sabi niya dito sa Matthew, ipanalangin niyo sa aking pagbalik ay huwag matuon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. No? Sabi niya rito. Kasi, ang mga tao, pag araw ng linggo, walang time, walang panahon. Busy. Pero pagdating na ibang araw, may doon sila nagpapahinga. Hindi sila nagtatrabaho. Pero pagdating ng linggo, nagtatrabaho pa rin. Dito sa Matthew, makikita natin dito na sinabi ni Jesus Christ na huwag mataon na araw ng pahinga. Sabi niya rito, sa Matthew chapter 15, Matthew chapter 24 verse 15 pababa, ang sabi niya, makikita ninyong magaganap sa banal na lungsod ang kalapastangan na walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari nito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Kasi nga, dahil sapagkat sa panahon iyon, ang mga tao ay magdaranas ng malaking kapighatian na hindi pa naranasan mula ng dikain ang salibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So doon sinabi ni Jesus Christ, ipinaalala niya na sa kanyang pagbalik ay huwag mataon sa araw ng taglamig. Ang taglamig, di ba yung ayaw mo nang mati sa Diyos, wala nang init mo, dati ang init-init mo na naglilingkod sa Panginoon, araw-araw gusto mo may gawain, tuwing linggo, umating ka sa church, o habang tumatagal, lumalamig ka. At habang tumatagal, yung araw ng linggo, nakakalimutan mo na yung araw ng pamamahinga. Kasi yung araw ng pamamahinga, hindi yan para sa'yo.
Hindi yan para sa iyo. Yan ay para sa Diyos. Obligasyon natin na umatin, dumalo sa gawain ng Panginoon. Kasi iyan ay talagang itinakda sa atin ng Diyos yan na kailangan mo dumalo. Kaya kawawa yung mga taong binabaliwala ang araw ng linggo. Ako sabihin nila, busy ako, may ginagawa ko. Alam mo naman ang Diyos yan. Tama. Pero, may ano yan. Kumbaga sa ano, may sinabi si Jesus Christ na ang kausap niya rito ay mga mananampalataya, hindi yung mananampalataya. Kasi, baka baliwalain nila ang araw ng linggo. Baliwalain nila yung naglalamig sila sa paglilingkod sa Panginoon. So, kailangan laging mainit. Laging mainit. Di bali mag-absent ka sa Bible study sa sa ibang araw, huwag ka lang mag-absent sa araw ng linggo. Kasi yun ang sinabi ni Jesus. Kasi panalangin nyo na sa inyong pagtakas ay huwag mataon sa araw ng paglamig o sa araw ng pamamahinga. Kasi yun ay may consequence. So, kaya sinabi niya makipot talaga ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaunti lang talaga. Kakaunti lang. Kaya sabi ng iba, mga born again, kaunti lang. Hindi totoo yun. No? Hindi totoo yun. At tama naman ang sinabi nyo na ang mga born again ay kaunti lang. Sinabi naman ni Jesus Christ yan. Kaunti lang makakapasok. Kakaunti lang ang makakapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Ngayon, hanggat hindi mo sinasabi na born again ka, ibig sabihin hindi ka bahagi doon sa mga Hindi ka pumapasok sa makipot na pintuan. Kasi ang born Hindi ka again, makakapasok sa ito yung personal na relationship mo sa Panginoon. Nagkaroon ka ng relationship kay Jesus Christ sapagkat sa 2 Corinto 5:17, ang lahat ng kipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, mayroong pagbabago sa buhay mo kaya ka tinawag na born again. No? Binago ang buhay mo. Pangalawa, binuhay ng Diyos ang espiritu mo. Dahil ang espiritu mo, binuhay ng Diyos yan para maging kompleto ang pagkatao mo. Mayroon ka ng body, soul, and spirit. Kasi dati, ang nabubuhay lang sa'yo, body and soul. Kaya nagugutom lang sa'yo. Nagugutom ka lang sa mga pagkain physical. Sa mga pagkain physical. Kaya nung mabuhay na ang espiritu mo, kaya tinawag ka ng born again, nabuhay muli ang espiritu, kasi ito yung unang-unang namatay sa atin, ang ating spiritual. Ito yung unang-unang namatay sa atin nung magkasala siya at si Eva. Yan. Kaya nung mabuhay ito, dalawa na ang nagugutom na sa'yo. Nagugutom ka na sa physical at nagugutom ka na rin sa spiritual. Kaya tinawag ka na born again. Sabihin, yun dapat ay magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang kalakasan natin sa buhay spiritual, yung paglingkuran si Kristo. Paglilingkuran ang Diyos. Sapagkat si Kristo ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya rin yung tubig. Ako yung sabi niya, ang sinumang uminom ng aking dugo ay hindi siya mauuhaw kailanman. So yan, so nawa ay meron tayong naintindihan, meron tayong naunawaan na maraming tao ang mapapahamak kaysa mga maliligtas. Kasi nga, busy sila sa mga bagay na dito sa mundo. No? Gusto nila mula Lunes hanggang Linggo, kanila pa rin. Mula Lunes hanggang Linggo, kanila pa rin. Hindi sila kontento sa 6 na araw na ibinigay ng Diyos sa kanila. No, hindi kontento. Kaya wala silang panahon na paglingkuran ang Diyos. Kaya pagdating ng panahon, hindi sila maliligtas, kundi sila ay mapapahamak. Mapapahamak sila. Kasi binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na paglingkuran kahit isang araw lamang kinuha kanila.
na kinuha pa. Kaya hindi sila nakaka-in sa church. Yan. So, baka meron kayong karagdagan sa ating pong na pag-aralan na maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kaunti na nakakasunod. So, kami, meron ka. Spiritual yan. Spiritual yan. Yung isip. Dual siya. Kasi nga, nandito pa tayo sa laman. At nandito tayo. Baga sa amin, nabubuhay tayo sa physical at nabubuhay din tayo sa spiritual. Yung spiritual na tinutukoy dito, yung pagdalo natin sa gawain sa Panginoon. Yung physical naman na tinutukoy mo, yung nakapokus ka sa yung negosyo. Sa physical na tinutukoy dito, yung nakapokus ka doon sa negosyo mo at trabaho mo. Marami kang time sa trabaho mo, marami kang time sa negosyo mo, pero wala kang time sa buhay spiritual mo. Minsan lang na tayo ng linggo. Inaayawan pa. Parang gusto nila, ayaw nilang pumasok sa karian ng Diyos. Kasi talagang totoo naman, ikakaunti lang talagang makapasok. Diba? Sabi ni Jesus Christ, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Totoo talaga. Kasi, bago ka makapasok sa karian ng Diyos, yung mga choosing, yung mga pinili ng Diyos yan. Wala kang magagawa kung hindi ka pinili ng Diyos. Kahit anong gawin mo pagpupursige, kung hindi ka pinili ng Diyos, wala kang magagawa eh. Diba? Kasi yung mga taong pinili ng Diyos, yun ang makakapasok sa karian ng Diyos eh. Yun ang makakapasok sa makipot na daan. Kasi, yung makipot na daan, masilan yan eh. Yan ang pintuan na kung saan na kumbaga sa lupa. Survivor ka. Survivor ang kaluluwa mo. Kung dito may battle na gusto mong makamit ang premyo mo sa lupa, siyempre nag-iinsayo ka. How much more ang ating spiritual na buhay. Nag-iinsayo tayo dito sa lupa para yung mga hindi natin na nakikita. Kasi dito sa lupa, ang premyo nakikita natin. Pero dun sa langit, yung pag sinabing buhay na walang hanggan, hindi natin yan nakikita. Kaya, mahirap, sabi nga mahirap makapasok sa kanyang karian. Bakit? Pili lang eh. Pili eh. Kumbaga yung ating spiritual na buhay, nag-iinsayo. Katulad ng pag-insayo natin ngayon. Nag-insayo tayo sa Dunwatch, nag-insayo tayo sa Bible study. Ano mang gawain para sa Panginoon, nag-iinsayo tayo. Nga, bagamat hindi natin nakikita ang buhay na walang hanggan, pero naniniwala tayo na may nakalaan ang Diyos sa atin. Di ba? Yun ang gusto nating kamtan eh. Kahit hindi ka ng corona eh, bigyan ka ng corona, ang mahalaga doon makapasok ka lang sa buhay na walang hanggan. Mapalad ka na eh. Kahit wala kang reward, kahit hindi ka bigyan ng Panginoon ng corona eh. Ang mahalaga, nakapasok ka sa kanyang karian. Yun ang natin eh, yung kamtan natin, yung makapasok ka lang. Kahit sabi nga, kumbaga sa pag-aaral, kahit hindi ako mabigyan ng award, ng medalya, ang mahalaga nakapasa ako eh, sa mga pagsubok dito sa lupa eh. Kasi ito ang natin eh. Ibang naghahangad na, mapalad na nakatanggap ka ng karangalan, di ba? Yung ganyan eh. Tayo bilang manlalakbay dito sa lupa, sinisikap natin na makapasok tayo sa kanyang pintuan ng buhay na walang hanggan. Kahit hindi tayo Lord, meron ba akong corona kahit maliit lang? Hindi. Sinisikap natin na kahit malang makapasok sa loob ng pintuan. Kahit malang dun sa dulong-dulo ng gate, at least nasa loob ka ng buhay na walang hanggan eh. Diba? Yun ang hindi nakikita ng tao eh. Yun ang hindi nakikita ng mga Kristiyano. Kristiyano na yan ha.
Hindi yun ang hindi nila nakikita eh. Ang nakikita ang gusto lang makita yung ano eh. Mamaya na. Ang gusto lang nilang makita yung kapakinabangan eh. Yung pakinabangan ng tao eh. 'Di ba? Yung nakakamtan na nila eh. Hindi eh. Yung ginagawa natin yung hindi pa natin nakakamtan eh. Kasi pinoprocess pa tayo ng Panginoon eh. Inaano pa tayo yung hinuhubog pa tayo kung paano tayo maglakbay dito sa lupa. China-challenge tayo ng Panginoon. Ginagawa tayo ng kung bakit tayo nagsisikap na makapasok sa buhay na walang hanggan na hindi naman natin nakikita. Pero naniniwala tayo, gawa ng Diyos yan. Diba? Naniniwala tayo dahil yun ang gusto nating makamtan. Hindi yung mga reward dito sa lupa. Kasi sabi nga, di ba, makamtan man ang mga reward dito sa lupa, lahat na may mapasa iyo. Kung ang kaluluwa mo na wala din sa buhay na walang hanggan. Di ba? Kasi yun ang dapat nating tuunan. Nandito tayo sa lupa eh. Ang lupang ito, mahirap kasi dalawang pinagpipilian mo eh. Spiritual o mga physical o literal na buhay, di ba? Kaya yun yung hindi nila nakikita. Kaya nga sabi nga, kakaunti lang ang makapasok kasi hindi nila ito makita eh. Di ba? Hindi ito makita eh. Spiritual. Kaya puri ng Panginoon bilang binigyan tayo ng pribilehyo ng Diyos. Mapalad tayo dahil binibigyan tayo ng Diyos na pangunawa. Binibigyan tayo ng Diyos na mata na hindi na bagamat nakakakita tayo sa lupa, yung mata na sinasabi ng Panginoon na wala rito, yung mata natin, mata na kahit hindi na nakikita natin. Diba? Spiritual yun. Yung mata na nakikita natin bilang dito sa lupa. Nakakamtan natin. Kasi nasisilaw tayo sa mga bagay na panlupa eh. Pero yung mga bagay na panlangit, yun na hindi nakikita. Pero pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya po rin ng Panginoon. Dahil mapalad tayo. Sabi nga, kahit 2, 3 lang ang nagtitipon sa kanya. Mapalad ka pa rin dahil binigyan ka ng matang panlangit. Diba? Hindi matang panlupa. Yung mata na hindi natin kayang basta yun, yung buhay na walang hanggan. Nandoon na lahat yun na gusto nating makamtan. Kaya po ng Panginoon, spiritually na mapalad tayo na bigyan tayo ng Diyos na pag-unawa, kaisipan panglangit, hindi kaisipan panlupa. Yun lang, kayo po rin ng Panginoon, mapalad tayo dahil binigyan tayo talaga ng Diyos na kaisipang panlangit, hindi kaisipang panlupa. Dual yan eh. Kaya pag nag-isip ka ng panlupa, bahala ka, iiwan mo yung isa. Di ba? Iiwan mo siya, iiwan mo yung mga bagay dito sa lupa. Pero kung pipiliin mo yung kaisipang panlangit, sa Diyos ka. Doon ka nakatuon sa Panginoon. Sa mga bagay na panlangit, bagay na binigay ng Diyos sa'yo. Kaya yung mga bagay panlupa, wala ka, dahil yun ang gusto ng tao, yung mga Kristiyano. Kaya po rin ang Panginoon, ibinabalik ko sa kanya ng kapurihan ka sa salamat. Amen. Kaya nagkaroon tayo ng, binigyan tayo ng Diyos ng pag-unawa. Pag-unawa panlangit, hindi pag-unawa panlupa. Bibihira lang ito mabigyan. Kasi pang panlangit hindi kasi pang panlangit. Ano bang maisishare? Makapasok sa magkipagtandaan patungo sa buhay na walang hanggan, maluwang daan patungo sa katamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Yung sa kuya. Marami nagsasabi. Sila ipapasok. Sabi nga ng Panginoon, pagsikapan yung makapasok. Sige, nagsisikapan na. So, may senaryo sa Biblia kung bakit
ang Panginoon ay hindi nakikilala yung mga Kristiyano na papasok doon. Alam mo bakit? May senaryo sa Biblia na nangangaral naman sila. Nagpapagaling naman sila. Bakit? Yun ang nakakatakot na verse eh. Yung nangangaral Nangangaral ka, tapos hindi ka pala, hindi pa kaya ma- lumayas kayo. hindi ko kayo Hindi nakikilala. ko kayo nagkikilala. Yan ang mahirap. So, saan parte na papasok ka talaga sa langit? Sigurado ka ba na papasok ka sa langit? Nangangaral ka man, nagpapagaling ka man. So, saan ka ba nagkulang? Saan ka parte? Oo, saan ka parte na papasok ka? Nangangaral ka eh. Baga, Papagamit ka eh. di ba, bakit sinabi ni Lord na lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kilala. Di ba? Ano, Yan ang nakakatakot sa, yan ang verse na nakakatakot. Oo. Na gusto mo pumasok sa langit. Tapos hindi mo Hindi ginagawa. ko pala kilala ni Lord eh. Huwag sabihin, kilala naman ako ni Lord. Baka, yun ang tanong, bakit na hindi sila nakikilala ni Lord? Nangangaral naman sila. Kristiyano ba sila? Sabihin natin, Kristiyano sila. Nangangaral eh. Papagaling. So ang tanong, bakit hindi sila kinikilala ni Lord? Di ba yun ang nakakatakot eh. Oo. Baka sabihin, isa ako yata rin. Di ba? Hindi batayan na Sigurado. nangangaral ka. Oo, Hindi batayan Oo. na nagpapagaling ka. Hindi yung batayan na papasok ka sa langit. Ang ano doon, sinusunod, Hindi, mayroong tanong eh. Ang tanong, sinusunod mo ba? Maaaring nagkakasala pa sila. Maaaring Sarili lang nila. saling interest sila. Maraming nangangaral. Di ba? Maraming nangangaral. Pero ang alam ko, dapat sumusunod ka sa Oo, kalooban. yun nga yung dapat. Yung ano sumusunod. ba, ang tanong ka, ano ba yung kalooban ng Diyos? Oo. Bilang mga ngaral, bilang mga ngaral, Kaya ano ba nga. kalooban ng Diyos? Nangangaral bilang naman mga sila ngaral? eh. Diba, nag-ano sila, Baka sarili lang ano. nagpapagaling sila. Di ba? Pagka naman hindi sila sumusunod sa utos ni Lord eh, nung tinatawag na Great Commission. Yan. Di ba? Maaaring hindi sila sumusunod, maaaring nagpapagaling sila. Nangangaral sila, pero hindi sila nagbabautismo. Sa bautismo. Di ba? Para Yun pagka tinupad mo yun, yung kalooban ni Lord, Kalooban ng Diyos yun. maaaring makakapasok ka. Di ba? Kasi hindi naman, kung di nangangaral ka, Ano ka na? sure ka na, makakapasok ka sa langit. Kasi may senaryo sa Biblia. Marami Nangangaral naman sila. Pero hindi sila Pero sabi ni Lord, lumayas kayo, hindi Hindi ko ko kayo ikikilala. nakikilala. Di Diba? Hirap yun. Hindi naman sabihin, ikaw yun. Oo. Hindi naman ako yun. Oo. I-sure mo. I-sure mo. Ikaw ba? Baka naman, kontento ka lang, kayo-kayo lang. Kontento kang na okay naman kami, nag-adjust naman kami. Tama ito. Hindi pwede yun. Kumbaga, huwag ka makontento sa kakapiranggot. Mayaman ang Diyos eh. Mayaman. Marami ano. Di ba? Maraming ka na sabi nga. Ang aking uma ay damo ng bunga. Bunga. Walang mag-aano. Why not? Walang nag-aani. Walang nag-aani. Ikaw, tumatahimik ka lang. Tamad ka, doon ka lang lagi sa ano. Mag-ani ka. Nag-aani sila. Pang sarili lang. Kaya Hindi nga. para kay Lord. Alam mo, basilan yan yung usapin na ganyan, papasok. Hindi ba, alam mo, kukunti lang. Kaya nga Maraming sinabing umangkin kukunti na makakapasok. Kasi ang Great Commission talaga nila, sabi niya, bumayi Sumunod kayo ka. at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bakit sumusunod sa Alam mo, wala yung mga ngaral hindi makakapasok. Kasi Marami talaga. So, ibig sabihin, hanggat nangangaral yung ka, usapin kasi natin, hanggat wala ka pang nababautismuhan para maging kasi may alagad ni mga Kristo, ngaral na hindi na Hindi nga lahat. kilala ng Panginoon. hindi mo sila kalooban ng Diyos. Hindi sabihin, papasok sa langit, pero hindi ka pala papasok. Yung isa, wala kang nababautismuhan. Hindi isa, wala kang Wala kang nadala sa... nababautismuhan. Hindi Yan nga. ang first na nakakatakot. Tapos, pagdating ng gawain, wala ka. Di ba? Pagdating ng ano, wala ka. Bakit sabihin mo, Lord, makakapasok ako sa karian mo? Hindi kita kilala eh. Hindi ka nga nagsasambay. Pagdating ng linggo, dami mong ano, dahilan. Pinakamalaking Pagdating ng mga gawain, wala ka roon. Di ba? kaya Kaya nakakapagtaka. yun, ano, May nagtanong sa akin yung pastor. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Paano ba nasabi na may ligtas tayo na nakapagbukas tayo ng kaluluwa? Sabi sa kanila, kung mula ngayon,
mula nung nangaral ka, hanggang ngayon, wala ka pang nababautismo, wala kang naligtas. Kasi ang great commission ni Jesus Christ, bilang mga ngaral, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismusin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, kung wala ka pang nababautismo, wala ka pang nagawa ang Kristo. Kasi sa sabi ni Kristo, kung lumayas ka, Kaya maraming mga May ngaral lang yan. lumayas ka. Kasi yung iba hindi sumusunod sa kalooban. Kalooban lang nilang gusto. Kaya akala nila yung ministry ng Lord, yung pwede ng malaki simbahan mo, pwede ka naman Hindi ba, hindi ano, suriin mo ulit. hindi ka na nangangalubuha, hindi ka na kumakayo, hindi ka na pabautismo. Diba? Kaya malaking usapin yan. Kaya nga doon, sa kabilang simbahan, almost 4 years, sila Bautismo. walang anniversary, walang communion, walang follow visitation. Ano mangyayari sa inyo? Tingga. Diba? Tingga na. Sabi ko nga, 1 month na may magagawa. Magagawa, How much mo yung 1 year? Ilang 1 year na. Ilang 1 year? 4 years. Wala pandemic hanggang ngayon. Hindi na kayo Yan, umahon. kumbaga, buhayin. Mabuhay kayo kasi matulog pa kayo. Matulog. Yung mga tulog, gisingin. Kaya, Kaya may tagapagpaalala. kaya share natin bakit sinabi ni Lord na hindi kayo nagkilala. Ito naman yun. Kasi sabi nga ni Pedro na kahit ang mga manggagawa, kahit yung mga Kristiyano, ay halos hindi Hindi na maligtas. makapasok. Halos hindi maligtas. Naliligtas na. How much mo yung mga tika-tika lang yan. Yung mga At ang naglilingkod sa penal. Kahit sabihin mo yung... halos hindi pa. Kahit Bakit? sabihin mo yung... Kasi nga, mayroong pamantayan ng Panginoon. Yung pamantayan, ang makakapasok doon, alam bakit? Kung babasahin mo yung Thessalonian 5:20 at 23, ang makakapasok doon, yung walang kapintas. diba? Kaya nasabi niya, pakalinisin nyo Ang yung sarili. ang buo ninyong katawan. Ang katawan, Kaluluwa. kasi walang makakapasok doon na kapintas. So, may kapinta yung... Holy is holy. God is holy. Kaya, maging holy ka rin. Hindi yung okay lang, kasala, okay lang. Kasi ngayon, modernong panahon natin ngayon, hindi na nila ino-consider yung kasalanan, pinapasok nila sa church. Diba? Kinukonsinti yun. Kinukonsinti nila. Ayaw ni Lord yun eh. Kaya sabi nga, hindi talaga maliligtas ang marami. Kaya nga ang Panginoon, hindi nakakarating ka agad. Kasi hindi nila naunawaan yung about pagliligtas ng Panginoon. Diba? Kami na ganun lang. Nangangaral ka nga. Anong ligtas ka ba? Yung nangangaral nga, pero hindi pa sila kilala ng Panginoon. Eh, diba? Maaaring magpapasa ng kasalanan, hindi sila hindi sila sumusunod sa kalooban ng Kulay. Diba? Ang sabi ni Lord, biyakin mo. go and make Preach the disciple. gospel. And make disciple, ha? Go and preach the gospel. And make disciple. And baptize them. Ganun, the Father and the Son. Anong kasunod? And teach them and obey. And hindi sumunod. At Maturuan. Oo. Maturuan sa lahat ang sinabuhay. Anong kasunod? Ang uli? At tandaan niyo, lagi niyo Anong kasunod? hanggang sa katapusan ng Hindi may kasunod. Sasamahan ko kayo. Kayo. Hindi. Sasamahan ko kayo hanggang sa aking pagbabalik. Di ba? Sasamahan ko kayo sa aking pagbabalik. Baka na naman nangar-ngaral ka eh. Hindi ang Diyos sumasama sa'yo. Bahala ka. Kanya-kanya tayo. Tama yan. Diba? Tatamaan ka agad. Bahala ka. Ito si Marta, busy lagi. ginagawa ka doon. Marta, lagi kang busy, Marta. May na yan, Marta. Kaya nga. Kaya ka muna. Kaya Si tayo Marta lang. Eh, kaya naman ako eh. Kahit Yung na Iba yun, iba yan. Kaya Wala siya kang nakikinig ginagawa naman kasi. siya. Kaya tayo bumabangon. Kaya tayo nagpa-practice. Kaya tayo nagba-Bible study. Para saan? Kapalakasan, para kayo. Dahil din sa Kristo na yun. Yung Great Commission na yun. Yung Great Commission. Kung wala yan,
Sarap matulog eh. Kasi na wala naman kami wala naman Ayun na nga yun, si Kulper, nakita-katok ako. Ako, alas city na, sabi ko. Kareng. Kaya tayo bumabangon, nag-watch, Kaya nga. lumalakad, nagsasakrifice tayo. Bakit? Great Commission. Ano yung Great Commission na yan eh? Commission na yan. Pag wala yan eh. Oo, yan ang tayo? pagtuunan, yung Great Commission. Kasi mahirap yan eh. Great Commission yan eh. Utos yan. Utos ng Diyos. Di ba utos yan? Kaya na Kailangan nga, mo sabi ko, sumunod. kailing buman ngayon. Diba? Bumangon ako. Makarikanda ka rin. Yun. Bangal Yun yun eh, yung nagbibigay sa atin. Bangal nagpo-worship. At saka Oo. mag-ano rin ako ng gawain ko, sabi ko. Ah, may yun yung sasabihin mo. Pagkano ko Ayaw, na kasi ako, sila pera. lang. Sila lang. Para pagkano ko Nag-aantay kami ng kumakatok. Yung wala ang taga-katok, doon ako kumakatok na eh. Wala si Pastor eh. Hirap kumatok. Pero Ito kasi pumatok. naturo pera. Kapit yun na, Ako sikapin lang, pa. bumangon doon. Eh doon, nandun ako na eh. Doon ako kumakatok. Doon ako pinapakatok ni Lord eh. Kasi doon, mas maraming kaluluwa rin doon. Maraming kaluluwa. Mamaya pagkat mag-get ang pamilya ko sa ating mga Indian. Ha? You know? Indian, may sinabi tayo sa ating Indian. Oh. Yan Ayan yun. Salamat. Okay? Salamat at meron tayong natutunan. Kasi laliman niyo yung yung pinakamalalim. Okay, salamat sa mga nanonood sa ating YouTube channel sa FB. So, welcome po kayo sa Buhay ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hindi lamang kami nandito, kundi mandyan lang nanonood ay pagpalain po ng Panginoon. Maramdaman din ninyo ang presensya ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon. At siguro tayo po ay darako sa ating po pangunang pananalangin sa gawain ng ating Panginoon. Pwede po ayos mo tayo. Pagpalag mo yung mga gawain natin sila ayos. Gawain nyo, gawain nyo. Sa kanya, huwag isang ay maging maluwang pa rin siya. Ito yung ating Diyos. Minsan pang muli, Panginoon, sa mga ganito kami ay namalapit. Salamat. Salamat o Diyos sa patuloy na pagbigay sa amin ng proteksyon at panibagong buhay. Panginoon. Maging buong isang linggo na naman, Panginoon, kami ay iningatan mo, Lord God, at panahon ito, Lord God. Sa araw na ito ang araw mo, Panginoon, gawin pasalamatan sa bayan sa Espiritu Katotohanan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na patuloy ka nga yung kabagan, Panginoon, yung disciple of Jesus Ministry, Lord God, na Pastor Ala, Pastor Robin, Panginoon, sa po ng mga membro, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, pagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang mga gawain, ang mga Bible study, ang visitation, Panginoon, Lord God, ang devotional, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kami iningatan at pinaparanas nila yung presensya, Panginoon, yung nasa namin, Panginoon. Salamat po, God, ang pamilya ni Cristo, patuloy may bless, financially, materially, spiritually, Panginoon, na patuloy nilang pangailangan ng Diyos, maging God, ang mga anak, Dada, si Lala,
si Alin, Panginoon, na siya, Panginoon, ay magtitik ng board exam, Panginoon, ngayong August, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, ang katagumpayan, ang igawad mo sa kanya, Panginoon, Lord God. At patuloy ka, Lord, na magpakita ng himala, Panginoon, at iakayin mo, Panginoon, ng kanyang buhay patungo, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ni Alin, Panginoon, sa pamilyang Kristo, Panginoon, Lord. Salamat ng katiwala ko sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang kanilang pangailangan, i-bless mo sila ng triply, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Panginoon. With Father God, ang mga membro, Panginoon, ng disciple of Jesus, Panginoon, ang mga youth, Panginoon, ang mga membro, Panginoon, ang mga disciple, Panginoon, na patuloy idako mo sa lugar ng building ang panambahan, Panginoon, maranasan nilang presensya mo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo igay, Panginoon, Pastor Alan, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, ay maging plano nila, Panginoon, Diyos, itong darating na taong ito maging sa 2025, Panginoon. Ang goal, Panginoon, ay maabot namin, Panginoon. Hallelujah, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, na masigla kami, Panginoon, na datnan mo kami, Panginoon, na gumagawa sa iyong basan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, pagiging Church Ministry, Panginoon, patuloy namin dalangin na muli mong pasiglahin muli, Panginoon, ang Church, Panginoon, ministry, Panginoon, ang revival, igawad mo, Panginoon, sa lugar na yan, Panginoon, mga miyembro, ang mga disciple, ibalik mo muli, Panginoon, ng Diyos. Patuloy, Lord, kaabagan mo sila, Panginoon. Kaabagan mo ang iyong gawain, Panginoon, ng Diyos. Salamat, Panginoon. Iyaan mo, Lord, ang panambahan ng araw na ito, Lord. Ikaw maluwalhati at may taas, Panginoon. Maging ang mga gagamitin mo, yung mga participants, Lord God, ang preacher, Panginoon, ang mga tutugtog, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang siya maluwalhati at maparangalan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, na nagkatiwala, Panginoon. Hindi ito yung huli, hindi ito katapusan, Panginoon, kundi ito yung isa, Panginoon, ng hamon ng pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa umaga nito. Sa iyo namin binabalik ang papuri. Sa salamat, Panginoon, O God, sa pangalan ni Kristo Jesus, namin tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi kahapon, nakausap si Lord.